Habang iniisip ito, muling nagtanong ang examiner sa ating bida. Ano, sumasang-ayon ka ba sa kanya? O pipiliin mong pumasok ng mag-isa? Walang pag-aalinlangan, sumagot ang ating bida, wala akong pakialam. Kailangan ko lang tapusin ang misyon ko nang mabilis at makuha ang hunter certificate ko. Ngunit sa loob-loob niya, may iba siyang iniisip. Kung makatagpo ako ng mga rare monsters sa nightmare level dungeon na ito, at masalvage ko ang kanilang resources. Ilang beses kaya ang magiging kita ko. Mag-ingat ka sa loob, babala ng examiner. Minsan, sa sandaling makapasok ka sa dungeon, maaaring may isang boss na agad na lumitaw sa harapan mo. O kaya naman, may posibilidad na makakuha ka ng matinding debuff. Narinig ito ng ating bida ngunit nanatili siyang kalmado. Ang kasama ko naman ay may dissenting armor. Kung kailangan ko ito, gagamitin ko lang. Agad namang tumawa ang lalaki na kasama niya at sinabing, huwag mong asahan ang tulong ko. Tandaan mo, sa sandaling pumasok tayo, magiging magkalaban tayo. Kahit pamamatay ka sa loob, wala akong balak kang sagipin. Dahil isa lang sa atin ang makakapasa sa test na ito. Hindi natinag ang ating bida at sumagot, kung talagang sigurado ka sa sarili mo, bakit hindi ikaw ang maunang magbukas ng pinto? Tingnan natin kung gaano nga ba talaga kalakas ang isang God-chosen. Sa halip na menas, natuwa pa ang lalaki. Mukhang alam mo naman ang lugar mo. Tama lang na ang mas nakakataas ang mauna, lalo na ang mga piling nilikha ng Diyos. Habang bitbit ang kanyang kay-abangan, mabilis niyang sinunggaban ang hawakan ng pinto at binuksan ito. Sa sandaling bumukas ang pinto, bumungad sa kanila ang isang malagim na enerhiya. Kasabay nito, isang serye ng mga notification ang lumitaw. Dungeon difficulty level ay nagbago mula hard patungong nightmare. Dami ng mga halimaw ay tumaas ng 300 beses. HP ng mga halimaw ay nadagdagan ng 150 beses. Damage ng mga halimaw ay nadagdagan ng 70 beses. Nightmare Land Effect ay aktibo. Lahat ng buff sa mga halimaw ay nadagdagan ng 300 beses. Lahat ng healing effect sa loob ay mababawasan ng 75%. Healing potions ay mabilis na mauubos. Napaatras ang lalaki at nagulat. Ano to? Bakit parang may dinayang rules? Paano naging ganito kalupit ang dungeon? Hindi niya mapigilan ang kanyang galit. Bakit binigyan ng mga halimaw ng napakaraming buffs, samantalang tayo naman ay pinatawan ng napakaraming debuffs? Ibig sabihin, lahat ng healing potions na inihanda ko ay magiging walang silbi. Paano ko magagamit ang mga to kung wala namang epekto? Ano na ang gagawin ko ngayon? Habang pinapanood ito ng ating bida, mabilis siyang nag-isip. Hindi lang ang mga potions ang mawawalan ng bisa. Kahit ang healing abilities ay halos hindi na rin magagamit. Ibig sabihin, kung malagay ako sa panganib, wala akong ibang magagawa kundi gamitin ang lahat ng aking kakayahan upang makaligtas. Kailangan itong gamitin ng maayos, kung hindi, lalo lang itong magiging mahirap. Sinabi ng lalaki na dinala niya ang napakalaking backpack na iyon para lamang sa mga potion. Ngunit sa halip na dalhin ang mga ito bilang pabigat, mas mabuti pang iwanan na lang ang mga ito sa labas. Gayunpaman, mayroon siyang ilang mahahalagang bagay, kaya agad niyang isinuot ang kanyang napakataas na klase ng armor. Sa kasiyahan, ipinahayag niya na sa suot niyang armor na ito, matitibag niya ang bawat halimaw na lalabas sa kanyang harapan. Dahil dito, labis siyang na-excite at sinubukang maging handa para sa laban. Una, tuluyan siyang pumasok sa loob ng base, at agad naman siyang sinundan ng isang kasamahan ng hindi nag-aksaya ng oras. Biglang lumitaw ang isang notification na nagsasabing dahil may pangalawang miyembro na pumasok, ang difficulty ay nalock sa nightmare level. Kasabay nito, isa pang notification ang lumitaw, isang legend challenge ang na-activate sa loob ng dungeon.
Ibig sabihin, may isang legend monster sa loob na walang tiyak na lokasyon. Maaari itong lumitaw kahit saan, at tanging matapos itong talunin ay makukuha nila ang legend reports. Nang makita ang notification na ito, nagulat ang examiner at nasambit, isa itong legendary mutation. Kahit na ito ay para sa mga pantatlundaan na level na manlalaro, napakahirap pa rin ito. Ibig sabihin, gaano kalakas ang swerteng mayroon ng mga pumasok upang makuha ang napakabihirang mutation na ito. Dahil dito, agad niyang inutusan ang kanyang mga gwardya na ipaalam ito sa mga high authorities upang humingi ng reinforcements. May dalawang posibilidad lamang ang kinahinatnan nito, isang matinding tagumpay o isang ganap na trahedya. Samantala, lumipat ang eksena sa isang grupo ng mga manlalaro na handa nang pumasok sa base. Sa mataas na kumpiyansa, iginiit ng kanilang pinuno na ibubuhos nila ang lahat ng kanilang lakas sa laban. Masiglang sumang-ayon ang kanyang mga kasamahan, sabik na sirain ang anumang humadlang sa kanila. Subalit, isang miyembro ng grupo ang tila nag-aalala at nagsabing, sana ay bumalik si Big Bro Yeking ng ligtas, gaya ng palagi niyang ginagawa. Muling bumalik ang eksena sa ating bida, nasuot ang kanyang makapangyarihang armor at nasa loob na ng gate kasama ang kanyang kasama. Sa kanilang harapan ay lumitaw ang isang napakalawak at napakalaking lugar. Sa gitna nito, mayroong dalawang dambuhalang estatwa ng halimaw. Agad na napansin ito ni Shang at nagtanong, paano tayo agad napunta sa lugar na ito pagkatapos pumasok sa pintuan? At paano nagkaroon ng ganito kalaking mga estatwa dito? Napailing siya at nagbiro, ano ito, isang estatwa na sumasalubong sa atin. Ang pangit ng disenyo, mas maganda pa ang harapang entrada ng hardin ko kaysa dito. Ngunit iniwasan niya ang usapan at idinagdag na ito ay isang boss room. Nagulat si Banshee, paano ito posible? Kaka-enter lang natin, pero nasa boss room na agad tayo. Bago pa nila maintindihan ang sitwasyon, biglang gumalaw ang dalawang higanteng estatwa. Sa bawat hakbang ng mga ito, yumanig ang buong lugar. Kasunod nito, lumitaw ang isang notification. Ang mga estatwang ito ay patuloy na susugod at magpapakawala ng hindi tumitigil na pag-atake. Ang bawat tama mula sa kanila ay magdudulot ng tuloy-tuloy na blood loss. Lahat ng kanilang atake ay sobrang mapanganib. Ang ating bida ay mabilis na naghanda para sa labanan, iniisip na, binigyan tayo ng 4 na kamanghamanghang attribute, ngunit may kasamang napakaraming buffs at isang nightmare-level dungeon, napakahirap nitong labanan. Agad siyang nagplano. Una, gagamit ako ng mga ginawang summon spiders para ilihis ang pansin ng halimaw. Kapag nakatuon na ang atensyon nito sa kanila, gagamitin ko ang bilis ko upang makaposisyon sa likuran nito. Ang Knights of Battle sa harapan ay napakatibay, ngunit may kahinaan sila sa likod. Kaya sa halip na gumamit agad ng Berserk mode, plano niyang unahin ang pagsasamantala sa kanilang kahinaan. Ngunit bago pa niya maisakatuparan ang kanyang plano, isang kasama niya, ang ating bida, ang biglang sumugod. Hindi niya ito pinansin at agad na tumakbo papunta sa halimaw, sumisigaw. Hindi ko hahayaang makuha ng ating bida ang boss drops. Ako mismo ang papatay sa halimaw na ito. Sa kanyang kasiyahan, nagbiro pa siya. Ngayon ipapakita ko sa ating bida kung ano ang tunay na kapangyarihan ng isang direktang pagpapala mula sa Diyos. Tuwang-tuwa siyang humalaklak habang mabilis na sumugod. Sa likuran, nalaman ng ating bida ang sitwasyon at naisip, ano ba tong mga tanga? Palaging ang mga walang isip ang unang sumasalubong sa kamatayan. Patay na yon. Siguradong tapos na siya. Wala siyang laban dito, bulong ng ating bida habang inihahanda ang sarili para sa labanang walang kasiguruhan. Ang mabangis na halimaw ay malakas na tumalon at pinaikot ang hawak nitong sandata na parang isang palakol.
Sa isang mabilis na galaw, pinatamaan nito si Xiang Sheng ng napakatinding hampas, dahilan upang tumilapon siya at bumagsak ng malakas sa lupa. Tumama ang katawan niya sa lupa na parang nadurog, at gamulong siya ng ilang metro bago tuluyang huminto. Samantala, ang ating bida ay kalmadong umilag sa daraanan nito at hinayaan na lamang na bumagsak ang halimaw ng walang sagabal. Gaano ba katanga ang isang nilalang bago mo ito lubusang sukuan? Sa isip-isip niya, hindi na siya mag-aaksaya ng lakas sa isang halimaw na kahit sarili nitong katawan ay hindi kayang protektahan. Habang nakahandusay, napaungol si Xiang Sheng, ano ba yan? Wala bang kahit katiting na utak ang halimaw na to? Kakakita lang natin sa isa't isa, tapos bigla na lang siyang sumugod ng ganyan. Sino bang nananapak ng ganon kat hindi sa unang pagkikita? Samantala, ang ating bida ay naiinis ngunit nagulat din. Kahit na punong-puno ng divine energy ang armor ni Xiang Sheng, nakakagulat na hindi ito nadurog ng atake ng Knight of Purity. Kahit papaano, buhay pa rin si Xiang Sheng, pero muntik na siyang hindi makaligtas. Biglang bumunot ng isa pang dambuhalang palakol ang knight at mabilis na sumugod papunta sa ating bida. Napagtanto ng ating bida na siya na ngayon ang target, kaya mabilis siyang umiwas sa mabangis na atake. Sa isang mabilis na paggalaw, umakyat siya sa ere upang makaiwas, ngunit napamura siya nang mapansin ang isang bagay. Dahil kay Xiang Sheng, ang buong plano ko ay tuluyang nasira. Habang nasa ere pa siya, biglang lumapit ang isa pang Longsword Knight statue at nagpakawala ng isang napakabilis na pag-atake. Pinilit ng ating bida na umiwas, mabilis niyang iniwasan ang mga suntok at hiwa ng espada. Gayunpaman, napansin niya ang isang problema. Habang mas mabilis akong umiiwas, mas lalo ring bumibilis ang kanilang mga atake. Sa gitna ng labanan, napasigaw ang ating bida, ang Longsword Knight of Purity ay may permanenteng blood loss effect. Kapag tinamaan ako kahit isang beses, mapapasabak ako sa isang laban na masyadong delikado. Samantala, hindi kalayuan mula sa laban, si Xiang Sheng ay nararamdaman pa rin ang epekto ng mga atake kahit hindi siya direktang tinatamaan. Napasigaw siya sa ating bida, "Hoy! Bakit kahit hindi ako ang kalaban nila, ako pa rin ang nasasaktan?" Sinagot siya ng ating bida, "Ang Knight of Purity ay walang pinapalampas. Hanggat nasa loob ka ng saklaw ng atake niya, tatamaan ka pa rin." Nang marinig ito, nap-icon si Xiang Sheng at sumigaw, "Ano? Gusto mong sabihin na wala akong magagawa rito? Ano ko, pampabigat lang." Napabuntong hininga ang ating bida at sarkastikong sagot, "Kung wala kang silbi, pwede ka namang sumiksik sa isang sulok at magtago." Agad na nagalit si Xiang Sheng. "Sandali lang. Sinabi mo lang ba na isa akong pabigat? Nakita mo lang akong nadulas, pero sa totoo lang, kaya kong gawin ang mas matitinding bagay kaysa rito." Ngunit habang patuloy siyang nagdadakdak, hindi niya namalayan na ang dalawang knight statues ay muling sabay na sumugod sa ating bida, naghahanda para sa isang malupit na pagsalakay. Patuloy ang walang tigil na pag-atake ng dalawang halimaw. Ang isa ay isang Knight of Valor, na may pambihirang depensa at mapanirang kapangyarihan. Ang bawat galaw nito ay isang matinding banta, at habang papalapit ang mga pagsalakay nito sa ating bida, napansin niya ang stats ng mga ito. Mukhang pantay lang ang kanilang lakas sa bawat aspeto. Pero bago pa man siya matamaan ng nakamamatay na suntok, ginamit ng ating bida ang kanyang spirit ability upang mabilis na makailag. Sa pamamagitan ng mabilis na galaw, nagawa niyang makaiwas sa sunod-sunod na pagsalakay. Ngayon, sa halip na patuloy lang na dumpensa, nagdesisyon siyang lumaban. "Huwag kang mag-alala," sigaw niya sa mga halimaw. "Ipapakita ko sa inyo kung paano dapat ginagawa ang tamang pakikipaglaban." Kasabay nito, sumugod si Buxia, pinaputok ang kanyang malalakas na atake laban sa Knight Statue.
Pinanood ito ng ating bida ng may pag-aalinlangan. Mukhang kaya nitong lumaban, hindi ito ganap na walang silbi. Naisip niya na baka pwede niyang ipag-amit kay Busha ang mataas nitong depensa para harapin ang isang estatwa, habang siya naman ang tatapos sa isa pa. Pero bago pa man may sigawa ang kanyang plano, isang bagsak lang ng maso ng Knight of Valor ay itinapon si Busha na parang langaw. Tumilapon ito sa ere at bumagsak ng malakas sa sahig, sabog ang alikabok sa paligid. Hindi na inabala ng ating bida ang sarili sa pagsalo kay Busha. Sak! Dapat inasahan ko na to. Napailing siya habang lumayo si Busha mula sa labanan, worried at halos hindi na makatayo. Sa inis, napasigaw ang ating bida, talaga bang umasa pa ako sa kanya? Isang minuto lang nasa laban, tapos tinalo agad. At ang masama pa, mas lalo pang nagalit ang halimaw. Samantala, nakahandusay si Busha at nagsisisigaw, "Aray ko! Gaano ba kalupit ang mga lintik na to? Parang naduraj ang buong katawan ko." Sa sobrang inis, ginamit niya ang taunt skill, na agad namang nagresulta sa paglipat ng atensyon ng halimaw sa kanya. Pero alam ng ating bida na sa huli, siya pa rin ang kailangang humarap sa laban na ito. Wala akong maaasahan sa iba. Ako lang ang kailangang tapusin ito. Buong tapang niyang tinanggap ang hamon ng halimaw. Hindi natin dapat ibuhos ang atensyon kay Busha, ang dapat nating talunin ay ang mas malaking halimaw na to. Sa isang iglap, ang Knight of Valor ay sumugod na parang mabangis na hayop. Ang naglalakihang sandata nito ay bumagsak pababa, handang durugan ang ating bida. Pero mabilis na umilag ang ating bida, pinaikot ang kanyang katawan at hinato ang isang dagger sa braso ng halimaw. Ginawa niya ito ng paulit-ulit, ngunit maya-maya pa ay lumitaw ang isang notification. Ang depensa ng halimaw ay umabot sa 75%. Lahat ng pinsala ay nabawasan ng 75%. Ang mga atake ng ating bida ay nagdulot lamang ng 5% na epekto. Nanlaki ang mga mata ng ating bida. Anong klaseng depensa to? Kahit na patuloy ang pag-atake sa halimaw sa daanang iyon, hindi man lang ito nagdulot ng pinsala na kahit kasing liit ng kagat ng lamok. At least, ang kagat ng lamok ay nakakapagdulot ng pangangati na nakakaabala sa tao. Ngunit dito, si Wu Shengshi ay paulit-ulit na sumusugod sa mga paa ng halimaw, ngunit tila wala itong epekto. Samantala, patuloy na iniisip ni Chirath kung bakit ang mga halimaw na kanilang nakakalaban ay napakalakas at naiiba sa dati. Sa base ni Bailes, ang mga halimaw ay namamatay matapos ang isa o dalawang pag-atake lamang. Ngunit dito, ang ating bida ay kailangang makipaglaban mismo sa isang Knight of Balak, habang ang ibang knights ng Longsword ay biglang napansin si Chaching at sinimulan siyang atakihin. Mabilis na umiwas si Chaching sa mga pagsalakay, ngunit sa inis ay napasigaw siya kay Wu Shengshi, "Ibinuhos mo ba lahat ng puntos mo sa depensa? Bakit wala man lang epekto ang mga atake mo? Hindi ko maintindihan. Paano mo nagawang mag-level up nang hindi man lang lumalakas?" Handa na sanang ipaliwanag ni Wu Shengshi, ngunit ang buong atensyon niya ay napunta sa ating bida. Dahil dito, hindi niya namalayan ang paparating na mga pag-atake ng mga knights. Nang mapansin ito ng ating bida, agad siyang sumigaw upang balaan si Wu Shengshi. Sa sobrang gulat, nagpanik ito at patakbong umatras na parang asong nakadepang tumatakbo upang mailigtas ang sarili. Sa huli, halos gumapang siya sa lupa upang maiwasan ang mga matitinding pag-atake. Dahil dito, napailing ang ating bida at sinabi, "Seryoso ka ba? Sobrang bigat ng armor mo tapos sinusubukan mong lumaban. Hindi ka taka-taka kung bakit hindi mo sila maiwasan ng maayos." Sa wakas, inamin ni Wu Shengshi, "Wala pa kasing nagsabi sa akin ito noon. Palagi lang akong naghihintay na ang iba ang pumatay sa mga halimaw,
tapos makikihati ako sa gantimpala at magle-level up. Naging boss ako ng isang kumpanya ng mga hunter, kaya binabayaran ko lang ang malalakas para dalhin ako sa dungeon at tulungan akong mag-level up. Hindi naman ako marunong lumaban, kaya inisip ko na mas mabuting ilagay ang lahat ng puntos ko sa depensa. Basta't hindi ako namamatay sa loob ng dungeon, ano bang mawawala sa akin? Habang sinasabi niya ito, biglang sumugod ang Knight of Pure Day, iwinasiwas ang kanyang longsword upang patayin si Wu Shengshi. Ngunit sa huling sandali, hinatak siya ng ating bida palayo, na iligtas siya mula sa tiyak na kamatayan. Dahil paulit-ulit siyang humahadlang at napipilitang iligtas siya ng ating bida, sa huli ay napuno na rin ito ng galit at napasigaw, hindi ito isang lugar para mag-relax. Nasa isang mapanganib at nakakamatay tayong lugar kung saan kailangan mong ibuhos ang lahat, kahit ang sariling dugo, para mabuhay. Kailangan mong lampasan ang sarili mong limitasyon at gawin ang lahat ng kaya mo. Dahil hindi na yumapekto ang mga slash attack sa mga rebulto, naisip ng ating bida na gumamit ng mas simpleng paraan, gamitin ang pisikal na lakas. Kung hindi yumapekto ang bilis at talas ng kanyang mga pag-atake, oras na para ipamalas ang purong lakas. Kaya tumalon siya sa ere at buong puwersang sumugod papunta sa rebulto ng Longsword Knight. Habang bumabagsak siya mula sa ere, buong lakas niyang isinara ang kanyang kamao. Ang buff ng strength stat ay sapat para magdulot ng matinding pinsala, bulong niya sa sarili. Lalo na kung ang lakas na ito ay galing sa isang mandirigmang nakipaglaban para mabuhay. Sa isang iglap, bumagsak ang kanyang kamao sa rebulto ng may di matatawarang puwersa. Sa gulat ni Wu Shengshi, tumilapon paatros ang higanteng rebulto. Ang isang halimaw na may makapal na armor, na tila hindi matinag ng kahit anong armas, ay ngayon ay nakaranas ng pinsala mula lamang sa isang suntok. Dahil dito, ang Knight of Impurity ay nagsimulang makaranas ng matinding pinsala, kaya't agad na dumating ang Knight of Valor upang protektahan ito. Walang inaksayang oras, sinugod nito ang ating bida gamit ang isang serye ng mabilis na pag-atake. Ngunit sa halip na umatras, umabant ang ating bida, isang malakas na suntok ang binitiwan niya diretso sa panga ng rebulto. Sa lakas ng impact, umalog ang buong ulo ng rebulto, at biglang lumitaw ang isang notification. Yeqing has successfully landed a critical hit on the enemy's weak point. The statue has been stunned. Gulat na gulat si Wu Shengshi sa kanyang nakita. Isang suntok lang, at nagkaroon ng epekto ang kanyang stats. Napaisip siya, mukhang sobrang swerte ko sa lugar na ito. Ngunit bago pa siya makapag-isip pa ng mas malalim, isa pang notifikasyon ang lumitaw. Any critical hit from Yeqing on a monster's weak point will trigger a status effect based on his lock stat.